Salamat sa pagpalayang pagmamahal. Welcome to our Ken 65 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez of Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ano ang biblical na kahulugan ng worship service. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Romans chapter 12 verse 1. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Or sa Tagalog, kaya nga, mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya inyong makatuwirang paglilingkod. Teaching number 1, worship service is offering oneself to God. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang basta pag-awit o pagdalos sa simbahan. Ito ay kusang pag-aalay ng buong sarili, katawan, isip at puso sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa verse, tayo mismo ang handog. Ibig sabihin, bawat ginagawa natin ay dapat maging kalugod-lugod sa Kanya. Kapag nagaan ka ng may katapatan, tumutulong sa kapwa o umiiwas sa kasalanan, iyon ay paraan ng pagsamba. Teaching number 2, worship service is not limited by time. Hindi kailangan linggo lang o oras lang service bago ka makapagsamba. Ang pagsamba ay dapat tuloy-tuloy sa umaga, tanghali at gabi. Sa bawat desisyon at kilos mo, pwede kang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat, mapagkumbaba at masunurin sa Kanyang kalooban. Teaching number 3, worship service is not limited by space. Hindi lang sa loob ng simbahan o kapilya pwedeng sumamba. Pwede kang sumamba sa bahay, paaralan, trabaho o kahit sa lansangan, kahit saan ka naroroon. Application number 1, offer yourself as a living sacrifice. Ibig sabihin, piliin mong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos araw-araw. Iwasan mga bagay na makasisira sa iyong kabanalan at unahin ang mga gawain na nagpapakita ng iyong pagmamahal sa Kanya. Application number 2, follow God's instruction continuously. Sundin natin ang tuloy-tuloy ang mga tagubilin ng Diyos o utos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi dapat pansamantala lamang. Gawin mo ito sa lahat ng oras, maging sa mahirap o magaan na sitwasyon. Ang patuloy na pagsunod ay paraan na pagpapakita na siya ang sentro ng iyong buhay. Application number 3, worship God in workplaces and all spaces of life. Sambahin natin ang Diyos sa lahat ng larangan ng buhay. Sa paaralan, trabaho o bahay, pakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng kabutihan, disiplina at pagmamahal sa kapwa. Ang bawat lugar ay opportunity upang ipakita ang tunay na pagsamba sa Diyos. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.